Alright, mega mega love shout out mga kakabsat. Ito mga kabsat, no, Sunstar Davao 15 hours ago. At mga ibang sources pa dito mga kabsat, no. Yung mga vloggers na mga garapatan nandun sa bahay ni Pulong mga kakabsat nagbabantay. Bakit kaya nila binabantayan tong bahay ni Pulong? Ano bang meron diyan? Ha? Ano ba ang meron? Ah, ano bang meron at kailangan nyo bantayan yung bahay ni Pulong? Balay ni Congressman Pulong Duterte, under watch. Vloggers and volunteers gathered outside the residence of Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at in Catalunan Grande, Davao City on April 1 kahapon following circulating reports on possible search warrant to be served at the property. While no official confirmation has been released regarding the claim, those present remain alert and were seen reviewing legal requirements and proper procedures related to implementation of search warrant. Blogger Boss Mill was among those monitoring the area and shared photos from the scene. As of 9:15 p.m., ay kagabi pa wala to. Ito, tingnan natin. Oh, sino si Boss Mill dito, Putragis? Sino ba yung Boss Bill na yan? Saan sa dito? Isa pa sa mga banateros yun. Oh, talaga. Oh, yung mga vlogger nila, mga kapsat, oh. Nakaabang. Ay, yun o, nakaabang sila, mga kapsat, oh. Oh, yan. Ano pa ba? Check pa natin iba. A full alert, sabi ni Jesus. Si Attorney Jesus. Full alert ang DDS sa harap ng bahay ni Pulong Duterte after hearing report that search warrant may be served habang nasa The Hague si Pulong, who claims someone na matibay may enforce it. It is also NBI Director Melvin Tagibig. Excited yan. Ako po. O ito, mukhang may statement si Pulong, mabsat, just in 13 hours ago. Pulong Duterte, nagbabala. DCPO, itinanggi ang operasyon. O, Davao City Police Officers, itinanggi ang operasyon. Mariing ipinabulaanan ni Representative Paulo Duterte na kung ang kumakalat na ulat tungkol sa umano'y nakaambang raid sa kanyang tahanan. Ang nagbanta ng legal na aksyon laban na sino mang sangkot sa aniyay imbentong operasyon. Sino ba nag-imbento? Di ba kayo din, yung mga vloggers din yung gumagawa ng kwento. O, di ba? Kaya nga nakatambay na sila dun, no? Gumagawa ng eksena. Binira rin niya ang administrasyon na tinawag niyang bangag. Kaugnay na ang aligasyon na kumakalat mula sa vlogger na si Boss Mill tungkol sa umano'y full alert sa kanyang bahay sa Catalunan Grande. Ayon kay Duterte, kung may ipipilit na search warrant na walang basihan, handa siyang magsampa ng disbarment case laban sa mga hukom at abogado na sangko. Nanakot pa. Samantalang nilinaw ni Davao City Police Office na walang katotohanan ang mga ulat. Ayon sa DCPO, spokespersons Captain Hazel Caballero, negative ang anumang impormasyon ukol sa search warrant operasyon. Kumbaga gumagawa lang sila ng ingay. Putragis to, sino to? Si Boss Mill. Sino ba yun? Vlogger ba to? Ang anumang impormasyon ukol sa search warrant sa operasyon na walang otorisadong aksyon sa ngayon. Sa gitna ng tensyon, nagbiro si Duterte na bantayan ang kanyang ginamos at usahos nga kabaw. Ano daw? Kabaw? Baka raw ito ay mapag-interesan ng mga bisita. Oy, si attorney, oh. Raid sa bahay ni Pulong. Oh, pakinggan natin to. Si attorney, tinapik pa lang niya. Raid sa bahay ni Pulong. May search warrant. Hinaan natin yung sound. Ano ba to? Facebook ba to? Ay, Facebook to. Mahina to. Punta tayo sa YouTube. Punta natin yung YouTube. Mas malakas kasi pag YouTube eh. Pag sa Facebook, mahina. Enzo Recto. Bago lang ba to ni Attorney Enzo? Ito, bago nga oh. 1 hour ago. Sige, pasok attorney. Yan. Pakinggan natin sa attorney para mas malakas. Tapos ito, bibilisan natin. Oh, attorney, ikaw nga mag-explain ano nangyari dyan. Hindi nyo ako nasusubaybayan. Okay. Napaka-busy ko nitong nakaraan. Si Don Vito Corleone, hindi siya available. Kay Dante Orbe, good day rin sa inyo. Forward. Ni Pulong Duterte. Yaon.
Mayroong ganun nga. Mayroong ganung ano ngayon. Kalat ito sa social media. Kalat na kalat ito sa social media na mayroon daw search warrant. Ha? Ibig sabihin, isang warrant o order galing sa korte na pinapahintulutang halughugin, i-search ang bahay ni Pulong Duterte. Ha? Kanino galing itong balitang ito? Eh galing din mismo sa mga DDS. Kaya nga, Galing din mismo sa kanila. kumpak, attorney. Isang vlogger na nakabase sa Davao, vlogger na DDS, anong pangalan nun? Mil yata yun? Mil ang Boss pangalan. Mil. Boss Mil. Ngayon, nanawagan siya sa kapwa niya mga vloggers doon sa Davao na mga DDS, binantayan nila yung bahay. Binantayan nila yung bahay ni Pulong. Kasi sa ngayon, si Pulong mukhang nasa Dahig pa eh. Nasa Dahig. Siya yata yung pumunta doon sa Dahig. Kumbaga sila Sara, sila Baste, nandun sa Davao nung birthday ni Duterte, March 28. Si Pulong ang nandun. Ngayon, kunakalat nitong mga DDS na mayroon daw search warrant na nilabas ang korte para i-search ang bahay ni Pulong. O kaya binantayan nila. Ha? Ito, may mga pictures na ano sila, pinost. Parang ano sila, nagpapanik. Nananawagan sila sa mga supporters ng Duterte, protektahan daw ang bahay ni Pulong. Tama. Ganun yung kanilang, ganun yung kanilang pinapalabas na balita. Gumagawa na ng mayroon ingay daw yung linabas mga na search warrant ang korte at hahalugugin ang bahay ni Pulong. Pati nga daw kay Baste, saka ilang KOJC sites. Oh, ganun yung kanilang ano. Ha? May mga picture sila na pinost na nagbabantay na sila para hindi mapasok ng mga otoridad ang bahay ni Pulong. Kasi si Pulong nasa abroad. Ngayon, napanood ko rin yung interview kay Pulong. In-interview siya nung isang DDS vlogger na nandun sa Dahig, si Alvin Tourism. Lagi yung yun yung vlogger na DDS na nandun mismo nakatira sa Dahig. Kapag nandun sila Pulong, sila Sara, siya yung laging nag-i-interview sa kay Kaufman. In-interview niya si Pulong. Napanood ko yung interview kay Pulong. Oh, sabi ni Pulong, nabalitaan niya rin daw yun. Pero ang sagot ni Pulong, syempre, binatikos na naman ang tawag niya sa administrasyon ni PBBM, bangag administration. Nabalitaan niya raw yan pero hindi niya pa raw kumpirmado. Yun. Kaya hindi niya raw kumpirmado pero sabi niya, mga daw yan, bahala daw sila kung papasukin ang bahay niya. Kaya ibig sabihin mga kabunyog, hindi naman galing sa anti-Duterte ang balita na yan. O kaya hindi nila maaakusa dyan na yan ay kinakalat ng mga anti-Duterte. Sa totoo lang, yung nagkikreate ng ganyang balita, sila rin eh. Tama. Gumagawa Sila ng rin kwento. mga kabunyog, gawa-gawa rin nila. Gumagawa nga nila, attorney. Una, ang nagpasimula ng pagkalat ng fake ng balitang yan, yung isang vlogger na Kong Mil. M-I-L Kong Mil. Ito, may mga pictures ako. Ini-screenshot ko nga. Pakita mo nga, Ini-screenshot ko. Ayan o. Ito yung mga pictures nila. Gabi. Yun natin pinakita ko kagabi. kanina eh. Nandun sila sa bahay ni Pulong. Ayan o, nakaganyan sila. Nagpapapicture. Itong mga DDS na to. Yan na. Ang kinakalat nila na mayroon daw, o sabi dito, balay ni Pulong, under watch, Sunstar Davao. Vloggers and volunteers gathered outside the residence of Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte in Catalunan Grande, Davao City on April 1, 2026. Kahapon, following circulating reports of a possible search warrant to be served at the property. While no official confirmation has been released regarding the claim, those present remained alert and were seen reviewing legal requirements and proper procedures related to the implementation of a search warrant. Vlogger Boss Mil, yung pala yung kumplitong pangalan, Boss Mil, was among those monitoring the area and shared photos from the scene. So 9:15 PM at Kong Pulong sa house. Itong mga pictures ay 9:15 PM kagabi. Sila itong nagkalat nito. Ha? Yan yung yan. Kaya, huwag ninyo na naman akusahan kami ang nagkakalat niyan or ako or sino man. Hindi. Ang nagkakalat ay mga DDS vloggers. Supporters mismo nila ang nagkakalat. Inaano ko lang, nagko-comment lang ako kasi syempre may mga nagtatanong sa akin, attorney, ni-raid daw ang bahay ni Pulong. Pinanood ko, hindi naman pala. Hindi naman pala. Kumbaga sila rin, mga DDS, wala namang balita sa Inquirer, sa mainstream media, hindi naman binalita. Wala. Ibig sabihin, pag hindi binabalita sa mainstream media, hindi totoo yan. Tama. Ingay lang na mga garapata para Anak na naman ito ng mga DDS. Sila ang nagkakalat nito eh. Yan. Ginawa ko lang topic kasi marami sa aking nagtatanong. Imaginin mo naman syempre, search warrant na i-raid yung bahay ni Pulong. Syempre, balita yan. Kaya lang, mukhang awang ko doon sa Boss Mil na yon. Baka nagpapadami lang ng views yun. Tama. Nag-create lang ng mga intriga yun.
Anyway, so yan mga kabunyog, balitang-balita yan ngayon sa Davao saka sa mga DDS, kinakalat nila. O syempre ang narrative nila, grabe naman itong administrasyon na ito. I-raid na ang bahay ni Pulong. O tapos may search warrant na. O tapos nanawagan sila sa mga supporters nila na protektahan si Pulong, ang bahay nito. O yan yung nila ngayon. Parang pinapalabas nila aping-api na ang Duterte. Ha? Oh. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Wala nang ginawa itong mga DDS na ito. Kundi magkalat ng ganyang mga Shout out kay Michael Garcia sa Australia. Lagi daw nanonood sa atin. Galing kay Rudy Manuel. Oh. Sabi tanong ni Super Newt Visions, anong dahilan para i-raid? Yun na nga eh. Wala ring sinabi. Yun lang. Anong dahilan? Panic mode na. Gagawa ng kwento. Diyos ko Lord. Wala ring sinabi. Ito ang matindi dyan, mga kabunyog ha. Ang matindi dyan, sa interview kay Pulong, in-interview si Pulong nung Alvin Tourism. Si Alvin Tourism, yan yung DDS na nakabase doon sa Dahig. Laging yan ang nag-i-interview kila Sara, kila Pulong, kila Baste, kila Kitty Duterte. Pag pumupunta doon sa Dahig, itong Alvin Tourism. Super loyalista ito, super kadayhard ito na supporter ng Duterte, itong Alvin Tourism. In-interview niya si Pulong tungkol dyan sa raid na yan sa bahay ni Pulong. Kasi balita na nga kumakalat na. So hiningan ni Alvin Tourism ng reaksyon si Pulong Duterte. Alam niyo kung ano ang sino ang tinitira ni Pulong? Siyempre, aside kay PBBM, aside sa administrasyong Marcos, ang tawag nila bangag administration. Kung binibira nito ni Pulong, alam niyo kung sino? Ha? Si NBI Director, Attorney Melvin Matibag. Ha? Binibira ni Pulong doon sa interview sa kanya. Si Attorney Matibag, yung bagong NBI ngayon na director. Kasi siguro, ang sabi ni Pulong, balita namin ang mag-i-implement daw ng waran. Itong Matibay na to. Matibay yan, sabi niya. Ang sabi, Matibay daw yan. Hindi naman sinasabi ni Pulong na ang mag-i-implement ay si Matibag. Sinasabi niya, Matibay. Itong Matibay na to, Matibay. Siyempre, alam naman natin, ang tinutukoy pag sinabi mong Matibay, ang tinutukoy niyan si Matibag. Sabi ni Pulong, itong Matibay na to, pag nagre-raid daw ito, may dalang baril. Kasi maraming picture si Matibag. Full gear. Lang maging NBI director, pag may nire-raid, may dala siyang assault rifle dyan. Kaya kinakantsawan ni Pulong. Sabi ni Pulong Duterte, ang mag-i-implement pala ng ang mag-i-implement daw ng search warrant, si Matibay. Alam ko, yang si Matibay daw, laging may dalang baril pag mag-i-implement ng Hindi niya pinapangalanan na Matibag. Pero alam naman natin, ang tinutukoy niya ay si Matibag. Ngayon, may mga banat pa siya kay Matibag. Sabi ni Pulong Duterte, itong si Matibay, itong Matibay na to, na mag-i-implement daw ng raid, ay dating dati tong supporter ng Duterte. Tama. Kaya lang, hindi niya ito na-appoint, sabi ni Pulong, kasi nung malaman daw ni Digong, nung tatay niya, na mayroon itong mga kaso ng korupsyon. So, ibig sabihin, sinisiraan ni Pulong si Matibag. Kasi si Matibag talaga, panahon ni Duterte, yan ang Secretary General ng PDP Laban. Yun. PDP Laban yan, Secretary General. Shout out JCC Magala. Yan ang Secretary General ng PDP Laban ni Digong noon. Kaya mga kabsat, sinabi ni Romeo Barcibal, number 65 pa lang siya. Baka naman, mabsat. Gawin nyo ng 100 yung like natin. Like and subscribe, mabsat. Huwag kalimutan. Wala pong bayad yan, mabsat. Magsi-like po kayo. Alright, maraming salamat. Tuloy. Saint Benedict, shout out. Tuloy. na official talaga yan ng kampo ni Duterte, si Matibag si Atty. Melvin Matibag. Tapos, naging cabinet secretary yan. Cabinet secretary ng cabinet. Si Matibag. Kaya lang ngayon, na-appoint ni PBBM bilang NBI director. Siya na ang hipin ng NBI. Siya na ngayon i-imbestiga doon sa mga ex-marines. Ngayon, ito yung binibira ni Pulong. Sabi ni Pulong, ang alam ko ang mag-i-implement daw si Matibay. Kaya ito namang si Matibay, dati yan na Duterte, kaya lang hindi yan na-appoint, kaya naghinanakit yan. Sabi ni Pulong, naghinanakit yan kasi hindi yan in-appoint ni Digong, ni Tatay Digong, sabi ni Pulong. Kasi may kaso yan ng korupsyon. Ngayon naghinanakit, gumaganti yata. Shout out Jose. Kaya dito sa raid issue na ito, nalilipat ngayon yung atake ni Pulong dito kay Matibag. Tinatawag niya lang na Matibay. Pero may warning si Pulong. May warning si Pulong kay Matibag. Kasuhan daw niya. Sabi niya, sige, mayabang ka ngayon. Mayabang ka ngayon. May mga paano-ano ka pa.
may mga ano ka pa, may mga baril-baril ka pang dala. Pero itong tandaan mo, sabi niya, pagdating ng panahon, Nako. pag nilusob ka ng mga may ano rin, pag nakaharap ka ng mga nakaunip, may mga ganyan din na armas, baril, tingnan natin kung hindi ka titiklop. Parang ano, parang pagbabanta. Parang pagbabanta na kung manalo si Sara Duterte o makabalik sila sa administrasyon. Kung makakabalik pa. Makabalik sila sa pwesto. Tapos gagantihan nila itong si Matibag. Haharapin ngayon ni Matibag ang mga ano rin, may dala na ring baril at ano. Tingnan daw kung itong si Matibag naman ay magiging ano pa rin, magiging matibay pa. Sigurado makakarating kay Matibag yung ano, may ano yun may elemento ng parang banta threat. May elemento ng banta yun eh. Napanood ko yung ano, yung sinabi ni Pulong na okay, ngayon ganyan ka. Ganyan ka, parang sabi niya, kung makaasta ka, hindi ka anya na parang wala kang takot, wala ano, may ano ka, may baril kang dala. Pero pagdating ng panahon, tandaan mo ito, pinulit-ulit pa ni Pulong. Tandaan mo ito, pagdating ng panahon, tingnan natin. Pag inano ka naman, hinarap ka ng may ganyan din na mga ano, may baril, may ano, tingnan natin kung ano, hindi ka kaya tititlo? Mukhang ano. Pero sa tingin ko, hindi naman matatakot si Matibag sa ganyang mga banta-banta. Pero nakikita nyo na yung tubo ng pag-iisip nila Pulong, ano? Kumbaga ngayon, minamarkahan nila itong mga katulad nito ni Matibag. Kasi ang sinasabi niya, ayan, ito nga pala, bago ko makalimutan. Ang title kasi ng ano, sabi dito, bagong aso ng bangag. Shout out, Bagtit. Na pamilya. Kung Pulong, sa balitang may bibisita umano sa kanyang bahay, may bagong aso raw, ang bangag. Ang tinutukoy na bagong aso, si Matibag nga. Shout out ko nga sa mga Pinoy trackers dyan sa Montreal, Quebec, Canada. Galing kay White Knights. Nanonood ba sa reaction ni bahay dito? Ang sinasabing magre-raid ay si Matibay. Hindi pinangalanan ni Pulong na Matibag, pero ang ginamit niyang term Matibay. Pero alam natin na ang Matibay, ang tinutukoy niya si Matibag. Pero may ano may elemento na babanta eh. Anyway, ganyan talaga ang mga Duterte. Ano yan? Pag nakabalik talaga yan sa administrasyon, sa puder, gagantihan yan yung mga ano, sila Rimulya siguro. Sila Rimulya, siyempre sila Marcos, sila Romualdez. Ano yan? Pero ito, ang sabi ni Pulong, may bagong aso. Ang bangag administration, ang tinutukoy nilang bagong aso, si Matibay. Si Matibag. Kasi ka-appoint nga lang yan sa NBI. Tapos sinabi pa ni Pulong, dating Duterte yan. Kaya lang, sabi niya, hindi na-appoint yan, kaya may hinanakit. Kaya ganun ang ginagawa niya ngayon. Pero winarning nga ni Pulong. Sige, ngayon, ganyan ka. Pero pagdating ng panahon, sige, tingnan natin kung matibay ka pa rin. Grabe, ano? Talagang, makakarating yan kay Matibag. Makakarating yan. Pero, iba rin talaga ang iba rin talaga ang role kasi ng NBI. Kung nga sa tingin ko, isa talaga siguro yun sa dahilan bakit pinalitan yung direktor ng NBI. Bakit pinalitan? Yung dating direktor kasi ng NBI, medyo malambot eh. Kailangan talaga pag direktor ka ng NBI, ang dami mong iimbestigahan. Mabanggain mo talaga yung mga katulad. Maalala ko nga sinabi ni Jaime Santiago nun, no? Yung tungkol sa pag-iimbestiga nila kay Apollo Kibuloy noon. Meron daw lalapit sa kanila. Kung may lalapit daw sila na magbibigay ng pagkain, pera, ganun, or financial needs, ganyan, or financial support, anong gagawin nyo? Hindi, thank you. Sinabi niya mismo yun, mga kapsat. Minibigyan ka, hindi mag-thank you ka, putragis, Diyos ko, Lord Rudy. Nako po. Pero anyway, sige, tuloy natin to, attorney. Pasok. Katulad nito, yung kay Pulong Duterte na yan. Kung talagang may search warrant yan, i-implement naman talaga yan ng NBI. Ngayon, kung mahina-hina yung direktor ng NBI, maaalangan siya. Pero ito, mukhang si Matibag naman, nagpapakita ng... Harangan tayo. Again, shoutout sa kasama natin dyan, si Bagtit. Pakisubscribe yan, Mabsat. Kaibigan ni Maestro yan. Kaya kumbaga, nagko-compliment na nasa ombudsman si Buying, nasa NBI naman itong si Matibag. Kaya galit na naman ang mga Duterte. Galit na ang mga Duterte kay Rimulya. Galit na naman sila dito kay Matibag. Ang tawag na ni Pulong Duterte kay Matibag ay bagong aso. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, abangan natin kung anong mang-reaction ni Matibag dyan. Pero si Pulong nag-react sa napanood nyo ba yon? O nakita nyo ba yung reaksyon ni Pulong sa sinabi ni PBBM? Kasi sabi ni PBBM, ang kinakatakot niya raw,
Sabi ni PBBM ito ni Bongbong Marcos. Sabi ni PBBM, kung kinakatakot niya raw na pag natapos yung kanyang administrasyon, ay kung hindi na siyang presidente, yung kanyang legacy ay mawala. Sayang ng legacy niya, sabi yun daw ang kinakatakot ni PBBM. Yun din yung sinasabi ni Jose Claire Castro. Sana daw yung legacy ni PBBM. Yung legacy napakulong niya, yung mga dapat ipakulong, ni Kibuloy. Mga big fish, si Duterte, si Kibuloy, sino pa ba? Si Tebes, sino pa ba? Kuan nila diyan. Alak nagkamote hindi ko alam kung nahuli na si Atok ang mga kapsat na, pero may nakita ko last week na balita na nakita daw si Atok ang, pero hindi ko alam kung fake news yun, pero may video mga kapsat. Tapos sino pa ba mga nakulong na mabibigat sa panahon, baka yun makawala sila. Isama nyo na rin si Agimat. Tandaan nyo, pinakawalan si Agimat ng panahon ni Digong, 'di ba? Pinardon. At tong mga nakakulong na to, at kapag Duterte ang nakabalik, alam nyo na kung ano mangyayari, 'di ba? Diyos ko Lord Rudy. So, let's see kung talagang magiging next move nila, Diyos ko Lord. Tuloy, attorney. PBBM ay magpatuloy sa susunod na papalit na administrasyon. Actually, parang ang malinaw naman dito, yung pinapatungkulan dito ng Malacanang sa kanila Jose Claire Castro, ay kung manalo ang Duterte, lahat nitong legacy ngayon ni PBBM ay mawawala. So makakabalik na naman sa tipo ng paggugobyerno ng Duterte. Kaya sayang. So ang sinasabi ng Malacanang, sana magpatuloy ang legacy na iiwanan ni PBBM. Biglang nag-react ngayon biglang nag-react si Pulong Duterte. Anong sabi, attorney? Alam niyo kung anong reaksyon ni Pulong Duterte? Yan doon. Ito yung reaksyon din ni Benedict Perez. Anong legacy mong iiwan mo? Korupsyon? Your legacy is your corruption, sabi ni Pulong. Kaya galit na galit si Pulong, nagre-react sa sinabi kay Duterte, sa sinabi ng PBBM. Kasi sabi ni PBBM, ang natatakot daw siya at kumbaga parang nanghihinayang na kung aalis na siya, papalit sa kanya ay hindi na may ipagpapatuloy ang kanyang nasimulan. Parang sabi niya, sayang. Pero ang sabi ni Pulong Duterte, anong legacy ang sinasabi mo? Your legacy is your corruption. Ang legacy mo corruption mo. Hindi. Sa lang tayo, maging fair lang. Ano ba ang legacy ni Marcos na pwedeng ipagmalaki niya? Kung sa tingin ko kung pwedeng maipagmalaki ni Marcos o ni PBBM, ay binago niya ang policy ng gobyerno. Sa ilalim niya, winakasan niya yung mga policies ni Duterte na kontrobersyal. Halimbawa, yung tungkol sa war on drugs. Madugo yung war on drugs ni Duterte. Tinapos yun ni Marcos. Binago niya. Mayroon pa rin kampanya o war on drugs, pero hindi na madugo, hindi na yung maraming namamatay. Mayroon pa rin namamatay dyan, pero hindi na tulad ng panahon ni Duterte na talagang yung pagpatay ay policy. Kaya yun, totoo naman yun. Sa mga binago ni Marcos. Ngayon, posibleng na kung si Sara ang mananalo sa 2028, balik sa dating policy ng kanyang ama. Patayan na naman dito, patayan doon. Sabi nga ni Mocha Uson, attorney. Sa mga nanonood sa akin, attorney, sabi ni Mocha Uson kahapon, payag ba kayo kapag si Sara ang naging presidente, ibalik ang tokhang? Diyos ko Lord! Natanong ni Renato Montana, attorney, si Tuto Kausing ba DDS na? Oo. DDS na si Toto. Pasensya na. Dati, kasamahan namin yan. Dati bunyog yan. Dati bunyog yan. Kaya lang hindi rin yan nagtagal sa bunyog kasi hindi rin umaattend sa mga pag-aaral namin. Kami kasi sa bunyog, may mga pag-aaral kami. Kaya wala na, hindi rin naman talaga siya naging bunyog na yung malalim na naunawaan ng aming mga prinsipyo, paninindigan. Ngayon, wala na siya. Wala na sa bunyog yan. Pero hindi ko na lang, nire-respeto ko na lang kung ano man desisyon niya. DDS niya. Kaya, sabi ni Toto Kausing, ang dami ko na sanang subscribers, followers, nag-alisan dahil daw na siya, DDS na siya. Choice niya naman yan. Choice niya yan. Siyempre, yung mga followers niya, dati subscribers na mga kakamping, siyempre, sa Marcos, hindi naman susuporta na yun sa kanya. Kilalang-kilala na siyang DDS. Hayaan nyo na siya. Nirespeto ko na lang yan. Ayaw kong tulan niyang ganyan. Kaya sinagot ko lang yung tanong nyo kung si Tuto ba ay Kausing ba ay DDS na. Opo. Okay, balik tayo dito. Yan din yung na disbar na si Toto Kausing, no? Mahilig mang batikos kay PBBM yan actually. Kung akong tatanungin nyo, mayroon bang legacy si PBBM? Tama ba yung sinasabi niya na nanghihinayang siya sa maiiwanan niyang legacy?
Hindi, ang legacy niya talaga, tinapos niya yung war on drugs si Duterte, at least na bago. At least na bago. Pangalawa, yung sa China. At least ngayon, ang gobyerno ni PBBM, talagang naninindigan laban sa China. Hindi tulad ni Duterte na tutok tayo ng China eh. Yun yung legacy niya, pangalawang legacy. Ang pangatlong legacy niya, yung anti-corruption. Talaga naman, nagpasimula siya ng kampanya sa corruption. Kaya lang, hindi naman natapos yung anti-corruption eh. Parang nasimulan lang, may naipakulong na ilan tulad ni Diskaya at saka ni Revilla, pero kulang pa. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ito, talaga namang yung mga legacy na yan ni PBBM, kung titingnan natin, marami pa rin kakulangan talaga ang gobyernong ni PBBM. Yung kahirapan ng tao, hindi pa talaga nasusolusyonan. Sige, siyempre sasabihin ng mga pro-Marcos, attorney, matagal naman na yung problema ng kahirapan, hindi naman problema ni PBBM. Yun nga, ibig kong sabihin, kung titingnan sa ekonomiya, yung mga nangyayari sa ekonomiya natin, kahirapan ng tao, hindi pa rin talaga nababago. Nananatili pa rin hirap ang mga Pilipino, hirap ang buhay. Tuloy nga, ang korupsyon hindi pa rin nawawala eh. At least, ang isa namang maganda kay PBBM, nagsabi siya na lalabanan ang korupsyon. Pero naghahanap pa ang tao ng ng accomplishment. Mayroon nang ako na-accomplish pero kapos na kapos. Yung mga big fish wala talaga, hindi pa napapanagot. Kaya, yung sinasabi ni PBBM na nanginayang siya, na pag napalitan siya, ang papalit sa kanya, baka hindi na ipagpatuloy ang legacy niya. Ibig sabihin, baka ibalik tayo sa China. Baka ituloy na naman yung mga extrajudicial killings. Alright, salamat attorney. Okay na tayo dito kay attorney. Mag-isa nga tayo mag 10 minutes tayo kay attorney